Magandang umaga mga bata! Maaari bang magsitayo ang lahat para sa ating maikling panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay makapagturo. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ng mga mag-aaral ang aming mga aralin. Bigyan niyo po kami ng lakas na katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw na ito. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat mga bata. Ako, si Ginang Catherine C. Discarza, ang inyong guro para sa asignaturang ito. Magsiupo na ang lahat. Mayroon bang nagliban sa ating klase ngayong araw? Wala. Mabuti kung ganon. At dahil walang nagliban sa ating klase ngayon, bigyan natin ang ating sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Salamat mga bata! Bago tayo magpatuloy, atin munang balikan ang ating dapat tandaan sa araw-araw. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, tumingin sa guro at makinig. Pangatlo, itaas ang kamay kung may nais itanong. Atin nang balikan ang ating natalakay kahapon. Ano ba ang ating tinalakay kahapon? Yes, Beverly? Tama! Ang ating tinalakay kahapon ay tungkol sa pisikal na katangian ng rehiyon. Ano ba ang pisikal na katangian ng rehiyon? Yes, Sebwa? Tama! Ang pisikal na katangian ng ating rehiyon ay maituturing ng paraiso dahil sa angkin ng yaman at ganda nito. Iba't ibang anyong lupa at anyong tubig ang nakikita sa bawat rehiyon. Ngayong araw, magkaroon muna tayo ng pangkatang gawain bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw. Ihahati ko ang klase sa 5 grupo. Batay sa mapa na ipapakita ko, suriin ito ng mabuti at isulat sa isang malinis na papel ang inyong kasagutan. Sa loob ng 10 minuto, ipapasa ito sa aking mesa. Ito ang mga larawan para sa unang grupo, sa ikalawang grupo, sa ikatlong grupo, sa ika-4 na grupo, at sa pang-5 grupo. Ang pamantayan ng marka, wasto at tama ang sagot, 10 puntos, maayos na papahayag ang kasagutan, 10 puntos, at ang kabuuhan nito ay 20 puntos. Ang mga katanungan ay isusulat ko sa pisara. Tapos na mga bata, ngayon, tatalakayin na natin ang ating panibagong aralin na may kaugnayan sa pangkatang gawain na inyong ginagawa kanina. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pinagmulan ng bawat lalawigan sa rehiyon. Alamin muna natin ang naging kasaysayan ng Rehiyon 12 o Sorsogon. Alam niyo ba na ang Rehiyon 12 ay may sariling kasaysayan? Ang mga lalawigan ng Rehiyon 12 ay may naging mahaba ang kasaysayan at mayroon namang maikli lamang. Sa bisa ng Executive Order 36S 2001, ang kasalukuyang Rehiyon 12 ay binubuo ng 5 lalawigan. Ito ay Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, at Sarangani. At ang isang lungsod, ang General Santos City. Ang kasaysayan ng Rehiyon 12 o Sorsogon ay mayroon ding 5 lungsod. Ang Kidapawan City,
Coronadal City, Tacloban City, Cotabato City, at General Santos City. Ang kautosang ito ay pinalabas noong Setyembre 19, 2001 ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Isa sa tatalakayin natin ngayon ay ang lalawigan ng Cotabato. Alam niyo ba na ang dating lalawigan ng Cotabato ay kilala bilang Empire Province of Cotabato dahil sa laki ng sukat nito. Ang lalawigan ng Cotabato ay nahati sa dalawang lalawigan, ang North at ang South. Sa kasalukuyan, ang tinatawag na North Cotabato ay pinangalanang lalawigan ng Cotabato ayon sa Batas Pambansang bilang 660 na pinagtibay noong Marso 7, 1984. Atin din talakayin ang lungsod ng Cotabato. Ang lungsod ng Cotabato ay natatanging lugar sa Mindanao na mayabog ang kwento. Naging first class municipality ito noong Agosto 22, 1951. Ang lungsod ng Cotabato din makikita ang isa sa pinakamagandang tanawin. Ito ay ang Asik-Asik Falls. Makikita sa larawang ito ang isa sa pinakamagandang tanawin. Ito ay Asik-Asik Falls. Saan ito makikita? Tama! Sa lungsod ng North Cotabato. Alam niyo ba na ang Cotabato ay mayroong mga bayan? Ito ay 17. Una, Alamada, Alisan, Antipas, Pikit, Arakan, Banisilan, Carmen, Kabakan, Libungan, Magpet, Arakan, Matalang, Midsayap, Mlang, Pigkawayan, President Roxas, at Tulunan. Alam niyo ba na ang taga-Cotabato ay may wikang ginagamit? Sino ang makapagbigay ng halimbawa ng wikang ginagamit ng taga-Cotabato? Yes, John Paul? Tama! Magaling! Isa sa mga wikang ginagamit nila ay ang Hiligaynon, katulad din ng South Cotabato. Pero alam niyo ba na ang taga-Cotabato ay may 15 wikang ginagamit? Ito ay Matigsalog, Tagabanwa, Tiboli, Ilianin, Obo, Hiligaynon, Bukidnon, Manubo, Cotabato Manubo, Chavacano, Maranao, Maguindanao, Coronadal Blaan, Sarangani Blaan, Talacaulo, at Calagan. Salamat mga bata sa inyong kooperasyon.